dito sa Pilipinas. Kaya pinatawag daw po ng Diyos si Angel Gabriel at sinugo po niya sa mundo. Sabi niya, bilangin mo nga yung mga masasamang tao dyan sa Pilipinas. Kaya ito pong anghel lumipad po mula sa langit at pumunta sa Pilipinas. Binibilang po niya yung mga masasamang tao. Wala pa po isang araw, pumalik po ang anghel sa langit. Pagod na pagod, nagre-reklamo. Sabi niya, Panginoon, ang dami pong pagkasama-samang tao sa Pilipinas. Nagsawa po ako sa kakabilang. Sa Pampanga pa lang po. Talagang ang dami na nila. Napagod po ako sa kakabilang sa kanila. Na-stress po ako. Tingnan niyo yung aking pakpak. Lupay-pay na ako. Pawis na ako. Sabi po ng anghel. Kaya sabi ng Diyos, o sige, para maging mas madali ang trabaho mo, bilangin mo na lang yung mga mabubuting tao. Pero pagkatapos mo silang bilangin, bigyan mo sila ng sulat. Isang patunay na mabuti sila, isang patunay na binebless ko sila. Dito sa sulat na ito, mababasa nila yung special na mensahe ko. Meron akong sorpresa para sa mga mabubuting tao. Kaya, sumunod na naman po itong anghel sa inuutos ng Diyos. Lumipad na naman siya, bumalik sa mundo, binilang niya yung mga mabubuting tao dito sa Pilipinas. Magsimula po sa Mindanao, pagkatapos sa Visayas, umakyat po siya, punta doon sa Manila, sa Bulacan, nakarating din po dito sa Pampanga, dito po sa ating parokya, hanggang sa Apari. Isa-isa binibilang po ng anghel yung mga mabubuting tao at pag binilang niya, bibigyan po niya ng sulat ang bawat isa. Ngayon ang tanong ko po, kayo po ba? Nabigyan ba kayo ng sulat galing sa Diyos? Meron po? Matahimik kayo? Wala. Hala, ano pong ibig sabihin yan? Hindi kayo mabuti? Buti pa po ako. Nakatanggap ako ng sulat. Ito po, nandito po. Gusto niyo pong malaman kung ano yung laman ng sulat? Gusto niyo pong basahin ko? Secret. Pang mabuting tao lang ito. Joke lang po. Pero sa totoo lang po, itong gusto kong sabihin sa inyo. Na hindi ganon kadali na matukoy kung sino talaga ang mabuti sa masama. Hindi po ba? Kasi halo-halo ang mabuti sa masama. And that is the reality of our life. Life is a mixture of light and darkness. It is a mixture of strength and weakness. It is a mixture of virtue and sin. It is a mixture of grace and brokenness. Walang tao talagang purong mabuti. At sa kabilang banda, wala din naman taong purong masama. Kaya nga po sa Ebanghelyo, ano ang sabi ng mga alipin? Panginoon, bubunutin na po ba natin yung mga damo? Ano po ang sagot ng may-ari? Yung may-ari, siya pong sumisimbolo sa Diyos. Sabi ng may-ari, wag muna. Bakit? Kasi ang paliwanag niya, kapag binunot nyo yung damo, baka madamay yung trigo. Napakalalim po niyan. Parang sinasabi ng Diyos, magkaugnay ang mabuti at masama. Kung aalisin ng Diyos lahat ng masama, kapatid, baka sumama ka. Hindi po ba? Kasi sino ba sa atin dito ang makakapagsabi na mabuti siya? Di ba wala? At kahit na sabihin mo, Father, ako wala akong kasalanan. Ops. Nakakasala ka na niyan, kapatid. Kapag sinasabi mo, wala kang kasalanan, wala kang ginawang mali, ano yung kasalanan na yan? That is pride. Yan ay kataasan ng loob. Dahil nakasulat po sa Biblia that all have sinned and have fallen short from the goodness of God. Aminin natin, lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo ay may kasalanang kinahihiya. Lahat tayo ay may pagkukulang, consciously or unconsciously. At kahit nasa isang tao na inaakala mo napakasama niya, meron kang hindi alam, meron kang hindi nakikitang kabutihan niya. Meron siyang nanay na nagdadasal sa kanya. Yung taong masama
Meron anak yan na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Meron siyang asawang umaasa na magbabago pa rin siya. At hindi natin na alam, merong panahon na magbabago din siya, itutuwid niya ang kanyang sarili. Hindi po ba nagagalit tayo sa mga magnanakaw, sa mga nagtutulak ng droga, sa mga rapist, sa mga mamamatay tao? Tama lang naman po eh. Ang kasalanan ay kailangan ituwid. Ang krimen ay kailangan parusahan. Ang hustisya ay kailangan manaig. Pero tandaan po natin, hindi pareho ang pagkamuhi sa kasalanan at pagkamuhi sa makasalanan. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan, pero hindi siya sumusuko sa mga makasalanan. Kaya nga kahit ang kriminal, binibigyan pa rin ng abogado. Hindi po ba? Kahit naman ang mga bilanggo, binibigyan ng pagkakataong magsisi. Kahit ang pinakamatinding makasalanan, pwede pa rin maging banal. Isang halimbawa po dyan, di ba? Si San Pablo, dating umuusig, nagpapakulong, nagpapapatay sa mga Kristiyano. Aba ngayon, binabasa natin yung mga sulat niya sa pangalawang pagbasa sa bawat misa, bawat linggo. Hindi po ba? Hindi po ba yung magnanakaw nakatabi ni Kristo nakapako doon sa Kalbaryo? Siyang unang-unang nakapasok sa paraiso. Bakit? Dahil ba palagi siyang nagsisimba? Dahil ba memorize niya ang mga dasal, pangapanalangin? Paano nakapasok yung magnanakaw na yun sa paraiso? Nagpakumbaba siya. Siya'y nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Minsan, nakakatawa din tayo kasi kapag ang ibang tao nagkasala, gusto natin, parusahan siya, ikulong yan, patayin yan. Diba? Ganyan yung sagot natin, ganyan yung comment natin sa social media. Pero kapag tayo na, kapag ikaw na ang nagkasala, anong hinihiling mo? Patawarin niyo ako. Sorry na. Mga kapatid, hindi natin agad may aalis ang masama. Kasama yan dito sa mundo. Dahil ang ating mundo, pinasukan ng masama. Pero meron pa rin tayong pwedeng gawin na mabuti sa gitna ng mga masasamang nangyayari sa ating buhay. At yan po ang tinuturo sa atin ng talinghaga ng ating Panginoon. Paano ba mamuhay ng mabuti sa gitna ng mga masamang tumutubo o nangyayari sa ating buhay? May dalawang bagay po akong gustong iwan sa inyo. Unang-una po, first one, never judge. Huwag kang maging mapanghusga. Bakit? Dahil ang mata ng tao hanggang panlabas lang ang kanya nakikita. Hindi po ba? Pero ang Diyos, nakikita niya kung ano talaga ang nasa puso ng tao. Kaya nga, yung mga alipin sa talimhaga, gusto nilang bunutin yung damo. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag muna. Bakit? Dahil sa umpisa, magkamuka yung trigo at yung damo. Di po ba? Halos walang makakapagsabi kung alin ang mabuti doon sa masama. Kailangan mo na silang lumaki. Kailangan mo na bigyan mo ng panahon. Kailangan hintayin mo yung bunga. At napakaganda po ng mensahe nito. Hindi agad-agad nakikilala ang mabuting tao sa simula. Nakikilala mo ang mabuting tao doon sa bunga niya sa kanyang buhay. At alam niyo po ba, isang napakagandang katangian ng trigo, pansinin niyo, kapag walang bunga yung trigo, nakatayo po ito, matuwid. Pero habang dumarami, umuusbong yung kanyang bunga, ito po ay yumuyuko. Habang dumarami yung bunga nung trigo, mas nagpapakumbaba siya. Samantalang yung damo, pansinin nyo, habang walang bunga, tuwid na tuwid. Parang ang yabang-yabang. Parang sinasabing, akong pinakamagaling. Mga kapatid, ang tunay na sukatan ng kabutihan ay hindi mo makikita sa itsura. Ang tunay na sukatan ng kabutihan, hindi mo rin makikita yan sa pananamit ng tao, sa laki ng kanyang sweldo, sa kanyang pinag-aralan, sa mga nakaptan niyang tropeo, medalya, mga certificates o diploma. Ang sukatan ng kabutihan ay ang bunga at pagpapakumbaba ng tao. Amen? Kapag mas mabunga ang tao, dapat mas marunong siyang
yumuko. Amen? Naalala ko po nung isang linggo, habang ako po ay nagmimisa dito sa harapan, meron pong isang lalaki nakaupo dito sa unang pews, unang luhuran. At napansin ko po, punong-puno po siya ng tattoo. Dito po sa leeg, dito po sa kanyang kamay, sa kanyang braso. At aminin ko po, medyo naiilang ako dito sa tao. Kasi sabi ko sa aking sarili, mukhang siga ito. Alam niyo po, pagkatapos ng misa, lumapit sa akin yung lalaki. At anong dala niya? Biblia. Meron din po siyang dalang notebook. Meron siyang ballpen. Tapos meron po siyang malaking Bible study guide. Halatang halata, yung lalaki hindi lang nagsisimba. Talagang pinag-aaralan niya yung salita ng Diyos para po ako sinampal ng Panginoon. Tingnan mo na, pare ka pa naman. Napaka mapanghusga mo. At aminin po natin, marami sa atin ang ganyan. Humuhusga tayo agad sa panlabas. Kaya hindi porket di nakapag-aral yung tao, wala nang alam yan. Minsan kung sino pa yung walang diploma, sila pa yung magtuturo sa atin tungkol sa kasipagan, sa pagpapakumbaba, sa pagtitiis. Hindi po ba? Hindi porket mahirap ang isang tao, wala na siyang dangal. Minsan kung sino pa yung mahirap, sila pa yung lumalaban ng patas. Hindi po ba? Minsan, kung sino yung walang-wala, sila pa yung marunong maghintay. Sila yung marunong magpasalamat. Sila yung marunong magbahagi. Samantalang kung sino pa yung napakaraming pera, o sino yung may pinag-aralan, sila yung walang pasensya, sila yung nagmamadali, sila yung nagkakat sa pila. Di po ba? Hindi porket dating drug addict yung isang tao na wala na siyang pag-asa. May kakilala po ako, inamin naman po niya na lulong siya sa droga dati. Pero ngayon, alam niyo, binago niyang sarili niya, pinasok niyang sarili niya sa rehabilitation. Ngayon, matagumpay po siyang negosyante. Isa siyang mapagmahal na asawa, responsableng anak. Hindi mo akalain ng taong ito dati, wasak na wasak dahil sa droga. Kaya mga kapatid, huwag nating agad isasara ang pintuan na ang Diyos ang nagbubukas. Hindi po ba? Mga kapatid, hindi natin po alam kung ano ang maaaring gawin ng Diyos bukas. Yung taong minamaliit mo ngayon, baka siyang magbibigay ng inspirasyon sa iyo balang araw. Yung bata na pasaway dati, baka siya ay maging pare. Yan po yung aking kwento. Dati lang po akong tumatakbo sa gitna ng simbahan pagkaingay-ingay ko. Ngayon hindi makapaniwala po yung mga teacher ko na pari na ako. Yung dating taong maraming utang, baka pagdating ng panahon siya pang magpautang sa'yo. Hindi po ba? Yung mister na babaero, baka pagdating ng panahon, tapat yang nagsaserve sa parokya. At yung taong hinuhusgahan mo, baka siya ang unang tatakbuhan mo para tulungan ka kapag ikaw na ang may pangangailangan. Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid. When you judge, you begin to hate. And when you hate, you become angry. And when you have anger in your heart, you will suffer. Napansin niyo po ba, hindi naman nasisira ang araw ng mga taong hinuhusgan eh. Ikaw na naghuhusga, ikaw ang nawawalan ng kapayapaan, hindi po ba? Saan nagsisimula ang maraming pagdurusa natin sa ating puso kapag tayo'y naghuhusga sa ating mga kapwa? Amen? Kaya kung gusto mong maging magaan ang iyong buhay, kung gusto mong maging masaya, kung gusto mong maging payapa araw-araw, ang unang-una dapat alisin mo ay pag-uhusga. Amen? Please, stop judging. Hayaan mo ang Diyos siyang maging hukom. Ikaw, anong trabaho mo? Ikaw, anong papel mo? Ang magmahal, ang magdasal, ang maghintay, ang umasa, at ang piliin mo na magpatuloy kahit na merong masama na nangyayari sa iyong buhay. Pangalawa, tandaan niyo po ito, you must grow. Lumago ka. Meron nga po tayong kasabihan, hindi po ba? Bloom where you are planted. Mamukadkad ka kung saan ka tinatanim ng Diyos. Isipin niyo po ang isang halaman. Paano ito lumalago? Kung araw-araw mo binubunot
sa lupa. Diba? Mamamatay yan. Kailangan yung buto manatili sa lupa. Kahit na madumi, kahit na umuulan, kahit na mainit, kahit na mahangin, doon siya lalago. Mga kapatid, ganito rin po sa ating buhay. Marami kasi sa atin, gusto natin ang Diyos, alisin ang ating mga problema. Pero ano ang sagot ng Diyos? Hindi pa. Kaya nananatili ka dyan sa iyong problema, dyan sa iyong pagsubok. Hindi dahil gusto kang pahirapan ng Diyos, kundi dahil gusto ka pang lumago ng Panginoon. Amen? Tandaan niyo po ito. In the midst of bad things, do not just go through them. Grow through them. Kung dadaan ka na rin sa hirap, lubusin mo na. Mamunga ka sana. Hindi po ba? Total maghihirap ka na rin. Edi, maghirap ka sana na may kahulugan. At anong magandang kahulugan ng iyong paghihirap? Gamitin mo ang paghihirap na yan para mamunga naman ng isang bagay na ipagmamalaki mo. Sana gamitin mo ang paghihirap mo para may tumubo na mabuti at magandang bunga sa iyong buhay. Minsan, meron po mga nagme-message sa akin, sinasabi, Father, baon na baon po ako sa utang. Meron naman pong iba, sinasabi, Father, hindi ko na po kaya. Gusto ko na magpakamatay. Father, bigat na bigat po ako sa buhay. Pakiramdam ko po, Father, nililibing po ako sa aking mga problema. Hindi po ba ganyan ang nararamdaman din ng marami sa atin? Pero kapatid, kapag ganito ang iyong pinagdadaanan, huwag mong iisipin na nililibing ka ng Diyos. Ang isipin mo na lang ganito, tinatanim ka ng Diyos. Magkaiba po yung nililibing dun sa tinatanim. Amen? Ang bangkay, tinatabunan para mabulok. Amen? Pero ang buto, tinatanim para mabuhay. Amen? Baka ang tingin mo sa sarili mo, tapos na. Pero ibang tingin ng Diyos Nagsisimula pa lang ang pag-usbong ng kanyang biyaya, ng kanyang grasya sa iyong buhay. Kaya hindi ka pa inaahon ng Diyos. Hindi dahil nakalimutan ka niya. Hindi dahil wala siyang awa sa iyo. Kaya hindi ka inaahon ng Diyos kasi meron siyang ginagawa para tumubo ang isang magandang buhay sa iyo. May bunga pang lalabas sa iyo. May kabutihan pa ring sisibol. May himala pa rin mangyayari. Amen? Tandaan niyo po ito. Ang buto, hindi naman po tumutubo sa lamesa. Hindi po ba? Hindi tumutubo ang buto sa marmol. Hindi rin tumutubo ang buto sa semento. Saan tumutubo ang buto? Sa maruming lupa. Kailangan niya ng dumi, kailangan niya ng germs, kailangan niya ng putik, kailangan niya ng ulan, kailangan niya ng dilim. Kailangan mabaon ng buto para tumubo, para magsimula ang bagong buhay. At hindi ba ganyan din pagdating sa atin? Minsan, ang pinakamalaking biyaya ng Diyos ay nababalot sa pinakamabigat nating pagsubok. Kaya wag mong isusumpa yung taong mahirap na pakisamahan. Baka silang nagtuturo sa'yo kung paano magpasensya. Hindi po ba? Wag mo ring isusumpa yung trabaho mong mahirap, mabigat. Baka dyan hinuhubog ng Diyos ang iyong karakter. Wag mong isusumpa yung iyong sakit dahil tinuturuan ka niyan para matuto kang lumuhod, magpakumbaba, magtiwala at manalangin sa Diyos. Minsan, ang gusto nating alisin, siya palang ginagamit ng Diyos para palaguhin tayo. Hindi po ba? Napakarami kasi sa atin, gusto natin isang komportableng buhay. Ayaw natin ng problema, ayaw natin ng hirap, ayaw natin ng sakripisyo. Pero ito po subukan nyo humiga kayo ng buong araw. Yung hindi kayo nagtatrabaho, yung hindi kayo gumagalaw, yung wala kayong ginagawa. Sa una, masarap. Hindi po ba? Pero kalaunan, kinabukasan, pagtayo mo, ang sakit na ng likod mo. Masakit na ang iyong katawan. Hindi po ba? Bakit? Kasi hindi naman ginawa ng Diyos ang tao para humiga lang. Amen? Ginawa tayo ng Diyos para kumilos, para lumaban, para lumago. Kapag ang tao, palagi gusto lang niya tulog ng tulog,
yan nagpra-practice na para sa kamatayan. Hindi po ba? Pag ang tao gusto niya nakahiga na lang, practice na yan para humiga siya sa kabaong. Hindi po ba? Ano bang ginagawa ng tao doon sa kabaong? Di ba? Nakahiga lang, hindi gumagalaw, hindi po kumikilos, hindi po lumalago. Kaya kahit na may sakit kayo po kinakausap ko kayo mga nandyan sa bahay na palaging nagsisimba dahil meron kayong karamdaman. Pakinggan nyo ito. Pilitin nyo pa rin, subukan nyo pa rin. Lumabas kayo. Pumunta kayo sa garden. Umupo kayo sa tabi ng kalsada, makipagkwentuhan kayo. Huwag kayong magkukulong dyan sa inyong mga kwarto, kaya nangihina kayo Di po ba? Basta't wag lang kayong pahiga-higa. Kasi habang humihinga ka pa, kapatid, habang may tibok pa ang iyong puso, habang may pag-asa ka pa, may dahilan pa para lumago at para mamunga. Amen? Remember this. Adversity does not destroy us, but adversity is our friend. Adversity develops us. Kung walang bigat, hindi ka magkakaroon ng muscle. Hindi po ba? Kung walang pagsusulit, wala kang matututunan. Kung walang bagyo, hindi tumitibay yung ugat ng puno. Di po ba? Kung walang krus, walang muling pagkabuhay. Kaya marahil, kinahayaan ng Diyos yung mga masasakit mong karanasan, yung mga masamang bagay sa iyong buhay. Hindi para sirain ka, kung hindi, para palakasin ka. Amen? Kaya ano man po ang pinagdaraanan yung masama ngayon. Galit ka man sa iyong asawa, pagod ka man sa iyong trabaho, nasasaktan ka diyan sa paglalaban ng iyong pasaway na anak, nalulungkot ka dahil sa iyong sakit at karamdaman, huwag ka pa ring tumigil sa paglago. Continue to grow despite of what is bad happening in your life. Sapagkat ang Diyos, hindi pa siya tapos sa iyo. Amen? Ang kapatid, tandaan nyo, hindi natin kayang alisin ang lahat ng masasama na nangyayari sa ating buhay. Hindi mo naman trabaho yan Hindi natin kayang alisin lahat ng ating mga problema. Hindi natin kayang kontrolin ang ginagawa ng ibang tao. Pero ang kontrol mo ay kung paano ka tutugon dito sa mga masamang nangyayari sa iyong buhay. Kaya dalawang bagay po ang baunin nyo ngayon. Una, huwag kang maghuhusga. It is a waste of time. Kasi hindi mo naman alam ang buong kwento ng iba. Pero pangalawa, lumago ka. Do not just go through life. Grow through life. Huwag mong hahayaan na sirain ka ng iyong problema. Hayaan mo, hubugin ka ng iyong masamang karanasan. Gawin mo yung pataba para maging mas babunga ang iyong buhay. Kaya huwag po kayong magpapatalo sa kasamaan. Huwag mong hahayaan ang galit ng iba ay maging galit mo rin. Huwag mong hahayaan ang panlalaman ng iba para maglamang ka rin. Huwag mong hahayaan ang kadiliman ng mundong ito. Patayin ang liwanag na binigay ng Diyos sa iyo. Piliin mong maging mabuti kahit na merong masama. Piliin mong magmahal kahit na merong nananakit sa iyo. Piliin mong maging masaya kahit na merong nakasimangot. Piliin mong maging payapa kahit na pagkagulo-gulo ng mundo natin ngayon. Bakit? Dahil ang kabutihang hinahanap mo dito sa mundo, itinanim na ng Diyos sa puso mo. At yan ang mabuting balita. Tulungan, harinawan natin ang Diyos. Palakihin at gawin nating mas mabunga ang kabutihang tinanggap na natin sa ating buhay. Para pag ito ay tumubo, mangmunga sana ito ng kabanalan, magiging susi natin para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian at mabuhay tayo sa buhay walang hanggan. Amen.